So sa ngayon po ang ating naranasan natin na almost 2 to 3 days na tayo nakakaroon ng mababang temperatura. Dahil to po sa CEP, yung tinatawag ng CEP o yung Central and Eastern Pacifico, meron tayong weather system doon na biglang nagkaroon tayo doon. Ibig sabihin tumubog. Ibig sabihin na tinatawag natin na kung yung mushroom o yung kung saan tumutubog. So yung weather system natin kasi dito sa Pilipinas, ang bilis ng pagbabago. So nagkaroon tayo ng isang weather system na nakakapekto na nagdudulot na bumaba yung temperatura natin dito sa kalupaan ng Pilipinas. So yun po yung tinatawag natin na yung low pressure o may bagyo doon sa Central East Pacifico. Kaya nagkaroon tayo ng malamig na temperatura dito sa kalupaan ng Northern Luzon. So yung range of high pressure dati na nandun is medyo natalo, ibig sabihin bumaba siya. Kaya yung nanaig, yun po yung low pressure area doon sa Central Eastern Pacifico. So yun po yung nagdudulot na inuulit natin na nagbibigay ng mababang temperatura dito sa ating probinsya Pangasinan. So ang pinakamababa na natin na sukat ay yung tinatawag natin na 20 degrees Celsius centigrade, yung pinakamababa na po yun na itong buwan ng Marso. So itong buwan ng Marso, yun na po yung pinakamalamig o pinakamababang temperatura na ating nasukat. So habang nandyan po yung ating tinatawag na northeast monsoon o kung may possibility pa na mabubuong low pressure area sa northeastern o sa Central Pacifico, ay nandyan pa rin po yung ating mababang temperatura na ating maranasan dito ngayon. So yung tanong nyo naman kung kailan ba kakaroon tayo ng declaration o pagpasok ng ating tinatawag na tag-init. So sa ngayon na wala pa tayong inanunsyo o inilabas ng ating ayon sa Pag-asa na tayo ay kakaroon na ng tinatawag natin na tag-init na talaga o formality na talagang tinatawag natin mapagtaas ng temperatura dito sa Northern Luzon. So, hintayin natin po kung magtuloy-tuloy po na magkaroon na tayo ng range of high pressure area sa CEP. Ibig sabihin, at saka nagtuloy-tuloy po na diretso na eastern wind blow, yan na po yung ating hinihintay na pagdating na yung tag-init na talaga. Para sa ating kalusugan naman, malaki ang epekto niyan. Kasi yung ang bilis ng pagbabago ng temperatura natin. Kasi alam naman natin na pag itong mga season ng buwan ng Marso hanggang first week of June, inaasahan natin yung tinatawag natin na tag-init. Pero sa ngayon po, nandiyan pa naman yung pumapasok ng northeast monsoon. Kasi siyempre, ang epekto nun, nagkaroon tayo ng evaporation. So, ibig sabihin, kaya kung minsan nakakaranas tayo ng tinatawag natin na kalat-kalat ng pag-ulan, lalo-lalo pagsapit ng hapon. So, epekto ng katawan po naman natin yung singaw. Siyempre, nakakaroon tayo ng sakit, lalo-lalo ng ubo, sipon, yan po, lalo-lalo sa mga bata at saka nagkakaedad. Yan po ang ating nasaan ang epekto sa ibig sabihin, pagtaas ng temperatura. Speaking of climate change, nandiyan na yan eh. So yun isang cause po yun, yung tinatawag natin ng climate change. Siyempre, dumadami ang tao, sino ba nagbibigay o nagdudulot ng pagbabago ng ating temperatura o yung mga ating surroundings at sa parameters na ating weather system natin dito sa